Ito ang Insta360 Ace Pro 2 ko noong bago pa siya. Usually, nakamount sa helmet pang POV sa mga rides at adventures ko. Ito naman yung itsura niya after 16 months. Parehong camera, magkaibang silbi. Kasi minsan hindi mo kailangan ng bago, kundi bagong paraan sa paggamit nito. Let me explain. For context, itong camera to, ang Insta360 Ace Pro 2, na-release mahigit isang taon na. Pero instead na maglabas ang Insta360 ng bagong camera nila last November 2025, ito yung nirelease nila. Mga bagong accessories. Mga accessories na hindi natin typically nakikita sa isang action camera. Kumbaga, kung pelikula siya, hindi ko expected ang ganitong plot twist or evolution ng Insta360 Ace Pro 2. Anyway, sa video na to, pag-uusapan natin kung ano bang meron sa mga accessories na to, paano siya gumagana, kumusta ba yung naging experience ko nito, at kung sulit ba ito, lalong-lalo na sa mga nanonood ng video na to na meron ding Insta360 Ace Pro 2. So wala nang paligoy-ligoy pa, unahin natin to, ang Insta360 Explorer Grip Pro Kit. Actually, ito yon. Parang isang camera cage pero loaded. Nagbibigay siya ng additional functionality para dito sa ating Insta360 Ace Pro 2. And obviously, nagmumukha na siyang parang maliit na mirrorless camera. Mas secure at mas madali na natin siyang mahahawakan para kumuha ng videos o kaya mga photos. Bale, ganito lang siya kadaling i-install. Tatanggalin lang natin ang USB-C port cover ng ating camera. Tapos, pulang natin itong locking mechanism niya sa taas. Tapos, salpak natin itong camera. Isaksak natin itong USB sa gilid. At siguraduhin nating lapat at naka-align itong camera dito sa frame. Saka natin ilock. Tapos meron tayong extra accessories dito, katulad nitong lanyard na quick release for safety. Ayan. Tapos itong pula na nasa taas, cover siya ng ating mic port. So for example, gusto nating maglagay ng external mic para sa ating mga vlogs, pwede natin siyang i-mount dito sa cold shoe, dito sa taas. Tapos yung mic natin, isasaksak natin dito sa port. Now speaking of saksak, kung gusto nating i-charge itong camera natin, hindi na natin pa kailangang tanggalin to. Meron na kasi tayong USB Type-C port dito sa gilid. So dito na natin siya isasaksak or dito na natin ilalagay yung charging cable natin. At the same time, itong Explorer Grip natin, meron din siyang built-in battery. Around 2010 mAh. So mas magtatagal ang battery life ng camera natin. Saka kung napansin nyo kanina, meron din siyang memory card slot dyan sa gilid kasama ng USB Type-C port. Pero hindi ito gumagana or hindi siya connected sa camera. Actually, storage lang siya. So for example, meron tayong memory card na walang paglalagyan, pwede natin siyang ilagay dito. Dito naman sa taas, meron tayong customizable dial, shutter button, saka zoom rocker. Now by default, itong dial na to nagagamit natin para baguhin yung color profiles ng ating camera. Pero syempre, pwede natin siyang baguhin. I-program natin para baguhin yung shutter speed, pwede rin yung ISO, pwede rin yung white balance, at marami pang iba. Now itong shutter button naman niya, pwede rin natin siyang gamitin as power button. Long press lang natin para ma-on natin itong camera natin. Ayan, nag-on yan. Although napipindot pa rin naman natin yung power button ng Insta360 Ace Pro 2 dito sa gilid, pero hindi na natin kailangan gawin yon kasi yun nga, pwede nating i-on itong camera to by long pressing itong shutter button. So pwede rin natin siyang magamit to turn it off. Long press lang din natin. Now, for example, naka-enable yung quick capture, long press lang natin itong shutter button niya para mag-turn on at automatically mag-record ng video. And lastly, itong zoom rocker niya, pwede nating magamit to zoom in or zoom out sa mga videos o kaya photos na kinukunan natin. Now take note, hanggang 2x or 2 times lang yung nagagawa niyang digital zoom. At since meron akong CPL filter na hindi ko ginagamit, yon, nilagay ko na lang din siya para dagdag aesthetic. Ayan. Now speaking of aesthetic, isa pang accessory na malakas maka-aesthetic is itong classic leather case. Ayan. So magagamit natin to para malagyan or para dito natin ilagay yung ating camera. Actually, hindi lang camera. Meron pa tayong pwedeng ilagay dito na ipapakita ko mamaya. So, ito yung leather case natin. Meron din siyang strap, syempre. So, dito sa loob, mailalagay natin yung ating camera. Ayan. Meron pa tayong ilalagay na isang accessory na malakas maka-aesthetic din. Ito yon, ang flip screen hood. Actually, nailagay ko na siya. Ito yon, itong nasa likod. So nabubuksan siya. So sa mga panahon na masyadong tirik yung araw, mas nakikita natin ng maayos yung ating kinukunan. Napakadali lang niyang i-install kasi naka double-sided tape lang siya. So bali itong base niya nakadikit na dito sa screen ko kasi naka double-sided tape lang siya. Tapos itong hood niya, ilalagay ko lang siya ng ganito.
kasi magnetic siya. Unfortunately, kung nakalagay yung hood niya ng ganito, hindi na natin nagagawang i-flip yung screen niya fully. So hanggang dyan na lang. Pero once na natanggal na tong hood niya, nagagawa na nating i-flip yung screen niya. Now, yung pinakahuling accessory, ito yung pocket printer. Ayan. So ito yung pocket printer na pwede natin gamitin para makapag-print ng mga photos na nakuna natin gamit ang Insta360 Ace Pro 2. Actually, kahit hindi galing dito sa Insta360 Ace Pro 2, pwede rin nating i-print as long as gagamitin natin yung Insta360 app. So battery operated lang siya, meron siyang USB Type-C kung gusto nating i-charge. Ito naman yung power button niya. Tapos yung mounting niya naman niya is ito. So meron siya nito na pwede nating i-mount dito. So ilalagay lang natin siya. Ayan. Tapos itong quick release system niya, mailalagay natin dito sa quick release system ng ating Insta360 Ace Pro 2. Ayan. So ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Kung meron na siyang printer saka Explorer grip. Pero syempre, kung gusto natin siyang ilagay dito sa ating bag, ayan. Ang gagawin natin, tatanggalin natin to at ilalagay natin na pa-vertical instead of horizontal. Ayan. Mas compact yung form factor niya. Ayan, mailalagay natin siya dito. So itong printer na to, wirelessly connected lang siya. Tapos sa loob, meron siyang 10 photo paper. Now, speaking of photo, ito na yung sample shots na gamit itong Insta360 Ace Pro 2 natin. Now, in fairness, good enough yung mga nakukuha kong printouts gamit itong pocket printer na to. Especially given na napakaliit lang niya. Hindi nga lang siya kabilisan pagdating sa printing process. Siguro mga around 1 to 2 minutes bago matapos yung isang photo. Nakakatuwa siya kasi naaalala ko yung kabataan ko. I know makaka-relate itong mga batang 90s dito kasi usually, noon, meron kaming photo album. Pero ang kaibahan dito, mas mabilis siya or relatively mabilis siya. Kasi yung mga pictures namin dati, kailangan pa naming ipa-develop yung film. Siguro yung pinakamabilis na noon is 2 linggo. Now, gusto ko lang din i-emphasize na itong pocket printer na to kasama ng Insta360 app, yung updated nila na version na 2.20, pwede na tayong mag-multi-select at in-app background printing. So sa feature na to, pwede tayong makapag-print ng hindi lang iisa, kundi multiple photos. For example, 1, 2, 3, pwede nating i-print yan or i-queue yan para mag-print sila ng paisa-isa or sunod-sunod. At the same time, yung sinabi ko kanina, meron din siyang in-app background printing. Na ang ibig sabihin, pwede tayong mag-browse sa ating app, sa Insta360 app natin, habang nagpiprint siya. So, hindi makakancel out yung ating printing. As long as hindi natin sinasara or kinu-close itong app natin, itong Insta360 app natin. So, pwede naman tayong makapag-edit ng mga photos or videos natin. So, kung gusto nyong bumili nitong pocket printer ng Insta360, good news kasi meron silang discount ngayon. Meron silang summer sale hanggang April 7. So, check nyo lang yung Lazada link o kaya Shopee link na nasa description. Anyways, pagdating dito sa Explorer grip, mas nagiging madali i-handle itong kamerang to. Para siyang point and shoot. Itong customizable dial niya, talagang nagagamit ko kasi nilalagay ko siya para baguhin yung shutter speed ng kamerang to. Especially given na most of the time, naka-manual mode ako dito sa kamerang to. Now, itong zoom rocker niya, gamit na gamit ko rin especially sa pagkuha ng pictures. Given na itong kamerang to, napaka-wide ng angulo niya or yung kuha niya. So, kailangan kong gamitin yung zoom rocker niya para magkaroon ng at least medyo tight na mga shots. Pagdating sa videos, well, dito talaga nagsashine itong Insta360 Ace Pro 2. Actually, kahit walang Explorer grip, goods na siya. Pero kung typical vlogging scenario, syempre nakakatulong itong Explorer grip sa handling niya. Saka yung added weight pagdating sa stability. Now, gusto ko lang i-emphasize na hindi naman problema yung stability ng kamerang to kasi meron na siyang flow state stabilization. Pero syempre, nakakatulong sa smoothness yung added weight niya gamit itong Explorer grip. Now, of course, itong ganitong setup, hindi ito para sa lahat. Especially kung action sports or POV videos lang yung trip mo. Halimbawa, motovlogging. Pangalawa, hindi waterproof itong ganitong setup. So, sa mga instances na maulan o kaya gusto mong ilublob sa tubig ang camera mo, well, kailangan mong tanggalin itong Insta360 Ace Pro 2 sa Explorer grip. Pangatlo, yung added weight niya hindi rin para sa lahat. Of course, may mga tao na gusto ng minimalist na setup. Gusto ng mas magaan. Now, pagdating naman sa photo capability ng kamerang to, limitado ka lang sa ultra-wide saka wide shots. So, kung purely action camera lang yung hinahanap mo, kahit wala na tong mga accessories na pinakita ko, itong Insta360 Ace Pro 2 lang, pwedeng-pwede na to sa paggagamitan mo. Gaya ng sabi ko, itong mga accessories na pinakita ko, hindi ito para sa lahat. Pero kung gusto mo namang magamit itong Insta360 Ace Pro 2 mo sa ibang purpose bukod sa action sports o kaya mga POV shots, then worth checking itong accessories na to.